Oxford World Ministry, which you know, Spirit Ministry, in the name of Jesus Christ, and the worship service. Buksan natin ating mga Bible sa Book of Acts chapter 4, verse 12. Sabay-sabay natin basahin. Kay Jesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ng kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Tayo manalangin, nakikita ng Ama, tunay nga po yung mga salita ay pawang katotohanan, yung Espiritu ang magbigay sa amin ng pangunawa upang lubos naming mapaunaw at mapakinabangan ng iyong mga salita habang kami naghihintay sa pagbabalik. Basbasan niyo po ang mga salita mong pag-aaralan namin sa araw na ito na siyang pagkaing espiritual ng aming espiritu at nawa ito'y magbunga ng mabuting bagay sa aming buhay na kami po'y makasunod sa iyong aral at turo, pagtalima sa iyong dakilang kaparaanan. Maganap nawan salita mo ang iyong kalooban, hindi yung kalooban namin. Pagpalain mo ang Sunday Worship Service. Pagpalain mo maging doon sa Aklan. Pagpalain mo rin po lahat, Panginoon, na iyong alipin, lalaki at babae. Makasunod kami sa turot araw. Muli po sa iyong papurit, walhatian, kadakilang karangalan, pasalamat. At aming pangalan, yung anak na si Kristo, ang aming tagapagligtas. In Jesus Christ we pray. Amen. Sige po, mapuno po tayo. So malinaw po sa ating puso't isipan na wala po ibang tagapagligtas. Sino? Sino? Ha? Sa pangalan ni Jesucristo. Wala pong ibang nakalagay sa Biblia o salita ng Diyos na magligtas sa atin, kundi sa pangalan ni Jesucristo. Acts 4:12, kay Jesucristo lamang At nakaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lang binigay ng Diyos ay kaliligtas ng So, tao. sinong tagapagligtas? Malinaw po yun, na hindi kayang pasubalian nino man. Kaya lahat po na nanambahan sa araw na ito, maliwanag po ang turo sa kaligtasan na pangalan ni Jesucristo, hindi kanino pa man. Kaya nagitag tagapagligtas sa kanyang pangalan dahil siya ay nagtagumpay. Mula sa human hanggang sa spirit. From human ministry ni Jesus, pinanganak siya sa lupa para magturo ng kaligtasan. Pangalanan mong Hesus sapagkat ililigtas ng aking bayan. Pero hindi nila sinunod hanggang pinatay nila. Natapos yung human ministry ni Jesus, muling nabuhay sa ikatlong araw, Christ na Espiritu, nagtuturo ng kaligtasan spiritual. Kaya ang pangalang Jesus Christ, kailangan pagsamahin mo o paghiwalayin mo, useless. Pag walang Christ, Jesus lang. Kailangan buo sapagkat dyan siya nagtagumpay. Kaya Jesus, Christ. Jesus, human ministry, Christ, spiritual, kumplito. Kaya siya nagiging tagapagligtas. So, basahin mo muna yung Pilipos 2:6-11. Magamat siya'y kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Amen. So, hindi lang siya tagapagligtas, kundi dapat siyang sambahin ng lahat ng nilalang Sa langit, Sa langit. lupa at sa ilalim ng lupa. ko. Yun ang katotohanan. Paano naman yung ibang nanambahan sa wala sa pangalan ni Jesucristo? Yan ang problemang malaki. Kaya tayong mga
naghahanap ng kaligtasan. Wala naman sinasabi, matatagpuan mo sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao sa pangalan lamang ni Jesucristo. Subalit maraming tao na kung ano-ano ang hinahanap ng tagapagligtas niya. Malapit na po, darating ang wakas. Subalit kung tayo po ay nanatili doon sa gusto o paraan natin, o paraan ng tao, yan, papahamak tayo. Dahil ang nais ng Diyos, lahat ng tao maliligtas sa kanyang pangalan. Lahat ng tao dapat ding manambahan sa kanyang pangalan. Walang pangalan sa silong ng langit ibinigay ng Diyos. Walang pangalan dapat sambahin. Lahat ng tuhod luluhod, maging sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sasamba sa kanyang pangalan. Walang pangalang ibinigay na higit sa lahat ng pangalan. Pangalamang ni Jesucristo, si kalwalhati ng Diyos Ama. So marunong ka ba tayo sa Diyos? Ha? Yan ang tanong natin, ang daming church ngayon. Marunong pa sa Diyos, gumagawa ng sariling paraan. Kapahamakan po ang kahantungan natin. Kaya tayo ngayon nagtataka, marami pong tao ngayon dumaranas ng masabi natin parusa kasi hindi naman sumusunod kasi. Nandyan yung baha. Sa China, grabe. Sa iba, sa Mindanao, sa ibang lugar, nandyan yung mga aksidente, nandyan yung lahat, nandyan na. Bakit? Ha? Pagsubok? Kailan na nagbigay ng pagsubok ang Diyos sa inyo? Hindi na pagsubok yun. Parusa na yan. Pagkagano. Daming aksidente ngayon. Maging sa kalsada. Ang dami. Hindi naman nangyayari noon. Ngayon talagang huling araw, iba ang turo, iba ang pamumuhay, iba ang paraan, iba lahat. Ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Punta na tayo dun sa ating scripture, pakibasa ulit. Anong title? Ang paghihirap pagdahil sa paggawa ng makil. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa Espiritong nakabilanggo. Sila mga Espiritong ay sumunod ng sila'y matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Ilang tao, walo noong panahon ni walo lamang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Nililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon ng mga anghel sa mga kapangyarihan sa langit. Amen. Amen. So ano yan? Good news, bad news? Good news. Ha? Good news. Good news. Kung may good news, mayroon ding Bad news. saan natin matatagpuan yung bad news? Genesis 2:7, good news. Nilikha ng tao ang Diyos mula sa alabok, hiningahan, ang butas ng ilong, pang magkaroon ng kaluluwang may buhay. Inutusan. Ano sabi? Makakain mo lahat, wag lang Ang bono ang pamibigay ka naman ng maputi. Huwag na huwag mong kakainin ng buwang iyon sapagkat sa araw na kainin mo yun ay mamamatay ka. Yan ang malinaw. Ang utos ng Diyos, wag kang kakain yan sapagkat kapag kinain mo yan, mamamatay ka. Anong ginawa na iba? Pumunta doon kay Ahas. anong sinabi ni Ahaz? Totoo ba? Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alimang puno sa labanan? Sumagot ang babae,
Makakain namin ng kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipong man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin, mamamatay kami. Yan. Malinaw ang utos. Kapag kinain mo, ano sabi ni Satanas? Hindi Hindi ito totoo yan. Hindi totoo yan. Bagkus. Ngunit sinabi ni Ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo ay magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon niya sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nilang nalamang sila hubad, kaya kumuha sila ng mga daon ng igos, pinagtagli-tagli nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Amen. So yun kung may good news, yun ang bad news kasi namatay ang tao ang buhay sa espiritu. Mula noon hanggang ngayon. Kaya bad news. Yan ang pinaka-problema. Yan ang pinaka-ugat ng problema na hindi pinansin ng mga ngaral. Magmula pa noon hanggang ngayon, walang nakatuklas kung ano talagang problema, anong ugat ng problema ng tao, bakit nagkaganito ang buhay ng tao. Ha? Buksan nyo lahat-lahat. Salungkatin nyo, ang daming marunong sa inyo. Graduate kayo ilang taon sa theology. Mayroon pa sa inyong nag-master's degree. May lahat pa. Ang dami nandyan na sa inyong karunungan lahat. Pero hindi ninyo na nakita ito. Ha? Bakit ngayon lang? Sapagkat kailangan, ano sabi? Ano sabi doon? Sa 1 Peter chapter 3, 18 to 21, ano sabi? Bago kailangang mamatay at muling mabuhay. Di ba? Kayo sila at muling binuhay ayon sa Espiritu. Yun ang paraan. Kaya yun ang good news. Bad news yung ginawa ni Eva. Ginawa pa niya yung sa halip sundin ang Diyos na may likha sa kanya at nagbigay ng hininga. Sinuway niya eh. Samantalang yung ang ahas, hindi naman ang nagbigay hininga sa kanya. Yun ang sinunod. O di naganap ngayon ang sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Sabi ng maraming pastor, hindi naman namatay eh. Tama, hindi ka namatay sa laman, pero sa espiritu, patay ka. Nung dati, hindi mo alam na hubad kayo. Di ba? Nung mawala ang espiritu, dahil namatay ang buhay sa espiritu sa tao, eto na, naramdaman mo na. Hubad pala tayo. Anong gagawin natin para matakpan? Ha? Kuha ng daon ng ikos para manakit. Yan, para kasunod, yun na yun, na nakaramdam sila ng pakiramdam na bilang tao, wala nang espiritu. So ano ngayon? Nagsisiping na sila. Kaya nung magkaanak, pinarusahan sumpa sa babae, sumpa sa ahas, yan ang nagaganap eh. Kaya yung pinaka-bad news, pinaka-problema ng tao sa tungkol sa buhay mula nun hanggang ngayon. Kaya ito sabi ko sa inyo, ito yung dapat yung maunawaan. Kasi ang turo dito nagsisimula sa Genesis, paakyat noon, papuntang langit, paakyat papuntang Revelation. So, kailangan dito, malalaman mo at matutunan mo anong dahilan, anong problema, anong solusyon. Di ba, Intimano, nagbigay ka agad ng solusyon ang Diyos? Ha? At tikas ng ulo niyo, ayaw sumunod.
Simpleng turo. Ito lang ang dapat mong sundin. Huwag mong kainin, huwag mong hipuin. Mamamatay ka. Sinuway mo. Samantalang sinuwa, binigyan ka agad ng solusyon ang problema. Sinuwa, isang taong matuwid na may pagsunod. Di ba ganon? Si Iba, Suail. Yun ang problema. Ito ang solusyon, pinakita ng Diyos. O, kapag sumunod ka sa utos, saksi si Noah at 80 kaluluwa ang naligtas sa baha. Dahil sa pagsunod. Ano ba sinunod ni Noah? Pakibasa. Genesis, dyan, higit. Makita ni Yahweh na laganap ng kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang palagi nasa isip nito. Kaya't labis niyang kinalungkot ni Yahweh na nilikapan niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noah. Matuwid at mabuting tao si Noah noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japheth. Maliban kay Noah, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ng lahat ng tao. Pinagawa ng malaking barko si Noah. Sinabi ng Diyos kay Noah, napagpasyahan ko ng lipulin ng lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig, kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga sigid at pahiran mo ng alkidra ng loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 2 metro ang luwang, at 13 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metro ang pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Padulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipo lang lahat ng mga buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-isang pares ng bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noah ang lahat ng inuutos ng Diyos sa kanya. Amen. So, ginawa ni Noah ang lahat ng Inuutos ng Diyos. inutos sa kanya. Kaya siya Naligtas. naligtas. So, ngayon, ano-ano ba yung pinagagawa ni Noah? Kuha ng malaking barko. Barko. Anong pang utos? Pagsamasamahin yung mga hayop. Kakaorin. Oh. Ano pa yung mga dapat na sundin? Yung kahoy na sipris. Pagdugtong niya, lagyan ng Alkitran. Aldikit. Ang labas nito. ang gagawin mo, ilang palapag? 3 palapag. Ang daming utos na dapat sundin. Hindi yung pwedeng, religion mo, born again? Basta ligtas ako. Hindi pwedeng ganun. May instruction ng Diyos. Paano mo sundin? Hindi yung sarili mo masunod. Basta John 3:16, ligtas na ako. Ganun ba yun? Yan ang problema ngayon eh. Kailangan sundin mo kung anong inutos. Pag sinabi sa inyong magsisi ka, magbautismo ka sa pangalan ni Jesucristo, pagkikipatawarin at ipagkaloob sa iyong Espiritu Santo, sundin mo. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong paraan, yan makikita mong pagkakaiba. Kay iba, magkainin, mong hipuin, mamamatay ka. Simple. Pero pagdating kay Noah, akala mo napakasimple. Pero kung liwanagin mo, kung sundin mo talaga ang utos, kumbaga sa Biblia, maging pudlit, maging tuldok, sundin mo. Dahil hindi ikaw masusunod eh. Di ba ganun? Ang Diyos ang masusunod. Ngayon ang problema ngayon eh. Gustong maligtas. Basta
maliligtas ako basta. Yan ang problema ngayon. Hindi naintindihan dahil sa hindi binigyan ng halaga ang turo ng kaligtasan. Next. Yan yun sa panahon ng unang panahon ni Noah. Panahon naman ni bautismo rin si Moses ang inutusan na ilid ang mga Israelita papuntang ilang kasi ang gusto ng Diyos, mabautismuhan din ng mga Israelita. Padadaanin niya sa dagat na pula para pagdating sa kabilang pangpang, bautismado na sila, nalinis na sila. Di ba ganon? 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 5, 6 to 11. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyayari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkain espiritual at uminom din ng iisang inumin espiritual. Sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Kaya sila ay isa-isang namatay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumayo upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, dahil sa ginawa nila pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Amen. So yung kalooban ng Diyos, paano na gusto niyang maligtas ang tao tulad ng nangyari kay Noah. Siya mismo na inutusan niya si Moises na dalhin sa ilang at sasamba sa kanya. Ito nga pinadaan niya sa binuksan niya ang Red Sea para makadaan doon ang mga hinahabol naman ng Israel, mga Ehipto. Ganun. Tapos nung makalagpas na sila, ang dagat naman tumiklop o bumalik sa at namatay yung mga humahabol sa mga Israelita. Pagdating sa pangpang, dapat sila'y maging malinis na kung kinikilala nila ang Diyos na sumusubaybay sa Kanya. Sabi pa nga nila, mamamatay sila sa uhaw, sa gutom. Ang utos ng Diyos kay Moses, tuktukin mo yung bato, lalabas ang tubig dahil nauuhaw sila. Pagdating sa dulo, sa halip na sila'y sumunod, sumuway. Ang ginawa nila, gumawa ng Diyos-Diyosan. Kaya anong nangyari? Ilang libo ang pinatay ng anghel na mumumuksa. 23,000. Nangyari sa kanila noon bilang babala sa mga tao na inabot ng huling kapanahunan. Para sa atin yun, yung babala na yan. Para sa tao ngayon, inabot ng huling kapanahunan. Na huwag sumamba sa... Kaya ang ginawa ng Diyos, naglabas siya ng utos. Anong utos yun? 10? Yan. Exodus 23 to 17, buksan mo. Pakibasa. Three. Umpisa sa 3. 23. 20. Exodus 20. Verse 3. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig.
Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko mga nagkakasala sa akin, pati ng anak na hanggang sa 3 at 4 na henerasyon ng mga sumusumuway sa akin. Pero pinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag niyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang nagpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko na walang kabuluhan. Sundin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong matatanging araw para sa akin. Magtatrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero 7 araw, ang araw ng pamamahinga, ay itinalaga para sa akin. Ang huwag din kayong gagawa ng altar na may dahagdan, at dahil maisipan lang kayo sa huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak na mga utusan, mga hayop o mga dayuhan na ninirahan kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at lupa, ang dagat ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa 7 araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga, ginawa itong natatanging araw para sa akin. Igalang ninyo ang ama at ina, para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, at huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasahan ng bahay ng inyong kapwa o kanyang asawang mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Amen. Saan dyan? Sinasabing huwag kang sumamba sa tree, di ba? Sa tree? Amen. Ha? Oh. Ginagawa ba ng tao? Sinusunod ba? Ha? Sinusunod. Sinusunod daw. Kayo, sinusunod ba ng tao? Karamihan natin, maging dito sa Pilipinas. Sinusunod. Dapat alam natin eh. Hindi yung kung ano yung binigay ng turo ng tao, sunod tayo ng sunod. Hindi yung turo ng tao eh. Bawal nga yan eh. Kaya nga binigyan ng babala, huwag kang sumamba, huwag kang ganito, huwag kang ganyan. Dapat alam natin. Hindi yan turo ng Diyos, turo ng pare yan, turo ng Katoliko. Di ba? Kaya tayo nagkaginito, kaya tayo nasumpa ng Diyos. Dahil sa pagsuway eh. Kapag ikay sumuway, tuloy-tuloy niyo, sumpa. Hanggang sa ikaw ay malibing sa paghihirap mo. Pero kung sumunod ka, tingnan mo, Deuteronomy 28, 1-14. Ang pagpapala ng pagiging masunurin. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ng kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang ibakan ng inyong pinaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo gagawin niya isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop. Pasasaganahin ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo
Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, isasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Kung yan ay sinunod lang ng tao, Pilipinas, kung sinunod mo yan, Pagpapala. walang sumpa. Puro pagpapala. Biro mo yan? Hindi ka manutang, ikaw pa magpapautang. Hindi maubusan yung lagayan mo ng pagkain. Lahat ng ginagawa mo, hanap buhay mo, pagtatanim, pagpapalain. Nag-alaga ka ng hayop, padadamihin. Lahat ng bagay na ginawa mo, kasama ang Diyos na siyang magpapapala doon sa mga nilikha ginagawa mo. Lahat ng katulad ng China na yung teritoryo ng Pilipinas inaagaw, tiradurin mo yan. Pag mananakbo yan, uuwi sa kanila yan. Dahil ang Diyos ang kasama mo eh. Di ba? Kahit anong gawin mo, nasa tama ka, nasa pagsunod ka, hindi ka pababayaan, sasamahan ka. At yung mga salitang nakatala sa Biblia, magaganap at masusunod. Kung ang Diyos nasa atin, sino ang laban sa atin? Romans 8:31 yan. God is with us, who can be against us? Yun ang dapat eh. Huwag kang lumihis sa kanan, sa kaliwa. Huwag kang maglingkod sa, Diyos-Diyosan. huwag kang sumamba. Yan ang kanyang pangako. Tinupad ba? Tinuwan. Puro pagsuway. Hamon nang magtiis na nagdildil ka ng naghihirap ka. Hamon nang magtiis ng mga bagyo, lindol, sakuna, lahat. Huwag lang mapalitan yung kanyang Diyos-Diyusan. Ganun ba kasi napakatigas talaga ng ulo talaga. Sabi ng iba, Patrick, bakit yung Diyos-Diyusan mo sinakay sa karo, hinihila? Sabi naman ng pare, kung makalakad yan, ba't hihilahin pa? Naglakad na, di palakarin. Kaya lang hinihila yan. Ayaw maglakad eh. Kaya may paa yan, hindi naman makalakad. May mata yan, hindi naman nakakita. May kamay, hindi na gumagalaw eh. Nandyan pa rin kayo. Kaya, useless. Useless yung paraan ng Diyos sa mga Israelita na kung saan ginaid ni Moses papuntang ilang para bautismuhan. Napunta sa Diyos-Diyusan. Yung Diyos-Diyusan yan, napakarami. Dinala sa lahat ng bansa, dala lahat, pinadala doon. Dito sa atin, si Magellan ang nagdala eh. Kaya lahat ng bayan, ito Diyos mo. Di ba? Ikaw, wala ka pa Diyos, ito Diyos mo. Lahat ng bayan-bayan, mayroong tinatawag na patron, magtakda kaya ng araw ng sa taon, may piyesta. Kainan, sayawan, pakiapid. Kung gano'n, naubusan ng Diyos-Diyosan, misang natira. Paano yan? Kaya tawagin mo na yung bayan mo na Santa Misa. Misa na lang, iyon na yung misa. Sunod naman ng mga... Kaya ngayon, gumawa ang Diyos ng paraan para talaga maalis ang tao sa pagkaalipin ng kasalanan at maligtas pamagitan ng bautismo. John 1:1,
Sa pasimula, naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. salita ng Diyos. John 1:14, Nagkatawang tao ang salita. nagkatabang tao. Kasi salita, naging tao. Pinanganak ni Maria. Matthew 1:18 to 25. Ang sabi niyan, pangalan mo ng Jesus. Kapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan. Niligtas ang John 14:1 to 6. Ako ang daan. Walang makakapunta sa mabuti sa pamamagitan ko. Yan ang paraan niya. Kaya siya nagkatawang tao para ipakita sa mga tao ang daan. Siya ang daan. Daan papunta sa kaharian ng langit. Yung daan tinuturo niya nung human ministry, yung sinasabi niya ng horizontal ministry. Naglakad siya eh. Naglakad siya sa Galilee hanggang Jerusalem. Nangaral, nagpagaling ng may sakit. Lahat na ginawa niya. Pero naganap yun. Natalo niya ang mga may sakit. Pinagaling niya ang mga na pinanahanan ng demonyo dahil sa isang paraan na bautismo. Matthew 3:13 to 17. o yan, anong sabi dyan? Binautismohan si Jesus. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang nangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya't pumayag din si Juan. Nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit nang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Amen. Nagreklamo si Juan eh. Sabi ni Juan, "Di yata ako dapat ang bautismuhan mo. Bakit ikaw magpabautismo sa akin?" Sabi ng Panginoon, "Hayaan mo na magganap ito. Kasi ito dapat ang malaman ng tao." Kaya nga sabi, "Ako ang daan, buhay, katotohanan." Kaya pakita natin na ito ang buhay ninyo na dapat kayong mabautismuhan para hindi kayo madaya ng dyablo. Di ba? Nung mabautismuhan, bumaba ang Espiritu at nanahan sa kanya yung anyong kalapati. At may nagsalita, buhat sa itaas, doon sa langit. At Ito sa, ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. yun. Ibig sabihin nun, pinanganak siya ni Maria sa human at nagbautismo, pinanahanan na yung ng kaya both human and spirito siya. Di ba? Ganon? Amen. O ngayon, sinubukan siyang dalhin sa ilang. Matthew 4:1-11. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya'y nagayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya'y nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Sa kanyang mga anghel ikay tatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan. Nang sa mga bato mo'y paamoy hindi masasaktan." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mo susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin, at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran." Pagkatapos, iniwan siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Amen. So, hindi nakapanaig sa kanya ang masamang spirito ng dyablo. Sa dahilan
na May spirit. dahil sa nagbautismo siya at binabaan siya ng Espiritu at nananahan sa Kanya. Walang sino mang makapanaig kapag ang tao sumunod. Yan gustong ipakita ng Diyos. Dahil hindi ka lang dito sa lupa maglalakad, kundi mayroong pang vertical way na papunta sa amang nasa langit. Di ba ganun? Yun ang gusto niya. Kapag dito ka lang naglalakad, horizontal way na kayang-kaya kang ilang paso ng diablo. Ganun ang ibig sabihin. Kaya, Matthew 4:17, anong sabi niya? Nagpasimulang mangaral si Jesus, anong sabi? Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuturo niyang magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Amen. Magsisi na kayo. Malapit nang dumating ang paghahari ng Diyos panlangit. Ibig sabihin nun, hindi pa nakarating ang paghahari ng Diyos. Hindi pa nakarating ang spiritual ministry. Kumbaga sa mga human ministry pa lang. Pero maghanda na kayo bilang paghahanda. Malapit na eh. Ha? O ngayon, itong paghahanda, nasa gawain ni John the Baptist. Matthew 3, 1-10. Dumating ang panahon na si Juan na taga-bautismo ay nangaral sa ilang sa Judea. At sinabi niya, magsisi na kayo sa mga kasalanan nyo dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang daraanan. Ang damit ni Juan na nagawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay ambalang at pulot-pukyutan. Nagpuntahan sa kanya maraming tao galing sa Jerusalem, sa bayan ng Judea, at sa mga bayan ng palibot ng Ilog Jordan. Pitagtapat ang kanilang mga kasalanan at binatusmuhan sila ni Juan sa Ilog Jordan. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayo mga lahi ng mga ahas, sino nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisi kayo sa kasalanan, patunayan niyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito ay magagawa ng Diyos na maging anak ni Abraham. Ngayon pa lang, makahamba na ang parakol ng pumutol sa mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Amen. Yan ang nagpasimulo ng magturo ng bautismo sa mga Israelita sa panahon noon na human ministry ni Jesus Christ. Malapit na dumating ang Acts chapter 1 verse 5. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Amen. Kung si Juan nagbautismo sa human ministry, bababa ang Espiritu at babautismo kay Espiritu Santo. Hindi magaganap yung turo ng kaligtasan kung hindi rin magaganap yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. John 7:37-39. Ano sabi? Sa kahuli-hulihan at pinakatatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya.
sapagkat hindi pa naipagkaloob noon ng Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. Amen. Kailangan mamatay muna bago makumplito ang ministry ni Jesus na both human and spirit ministry sa kanyang pangalan, kaya maging tagapagligtas. Ganun? Amen. So kung may bautismo sa pagsisisi na sinabi ni Juan, ang bautismo sa Espiritu ay darating sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ng Panginoon Kristo. So, pinatay, muling nabuhay, para maibigay ang turong Espiritu. So ngayon, pinatay ang Panginoon, muling nabuhay, para mapadali tayo, mahaba talaga yan eh. So nung mabuhay ang Panginoon, ayon sa John 20, 19 to 23, anong nangyari? Inagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Amen. So nung mabuhay muli ang Panginoon, walang ibang pinuntahan ng Panginoon kundi ang kanyang mga alagad. Ang ginawa niya, hiningahan niya ng hiningang espiritu kung paano si Adan binigyan ng espiritu hininga. Ganon din ang ginawa ng Panginoon. Tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo dito sa lupa't patawarin, pinatawad na nga. At kung paano ako sinugo ng Ama, kayo naman, isusugit ko rin kayo. Taglay ang Espiritong nasa inyo. Anong ituturo nyo kung nasa inyong Espiritu? Spiritual na turo. Di ba ganon? Kaya yun ang nangyari. Itong binabaybay natin ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation ito. Lahat dapat nasusunod ang utos niya. Sapagkat ito ang paraan ng Diyos. Di ba? Dahil ang tao maliligtas sa pamagitan ng bautismo. Ang tubig ay larawan ng bautismo magliligtas sa inyo ngayon. Hindi ito panglinis ng dumi, hindi ito pampaligo, hindi ito pangsaing, hindi ito panlaba, kundi ito'y pangbudhi. Walang ibang paraan para maligtas, kundi sa pamagitan ng bautismo. So ngayon, binigyan ng Espiritu ang mga alagad, magturo sila ng espiritual na turo sa pamagitan ng bautismo. Binuksan ng kanilang pag-iisip. Lucas 4:24, 44 to 49. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nagsusulat tungkol sa akin, sa kautosan ni Moises, sa aklat ng mga awit at sa aklat ng mga propeta. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang manawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuko ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakaluban ng kapangyarihan buhat sa langit. Amen. Number 1, kailangan maunawaan mo kung mayroong espiritong pagkaloob sa iyo, katulad ng mga alagad. Number 2, mabubuksan ang iyong pangunawa sa salita ng Diyos. Nung kasama ko pa kayo, mula pa doon sa nakasulat sa mga awit, sa propeta, sa Moses, at na hanggang ngayon, hindi ninyo naunawaan, subalit ngayon, bubuksan ko ang iyong pag-iisip. Ito, panahon ngayon ha, panahon ngayon sa huling araw, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran dapat ipangaral sa lahat ng bansa
mula Jerusalem hanggang sa dulo ng daigdig. Walang ibang turo na ibinigay para sa kaligtasan. Pagsisisi. Ha? Mula Jerusalem hanggang sa dulo. Ang pagsisisi at kapatawaran sa dapat ipangaral. Kayo ang mga saksi ko sa mga bagay na ito. Tandaan niyo, huwag kayong alis sa lungsod hanggat hindi kayo babaan ng kapangyarihang espiritual. Espiritu. Para magturo ng espiritual na turo. Dumating ba? Amen. Dumating. Acts 2. 1 to 15. Ang pagdating ng Espiritu Santo, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano, ay may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Tayo mga taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto at Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Egipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene. At mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na aakit sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya nagtatanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutsa, lasing lang ang mga iyan. Amen. Tingnan mo, bumaba yung Espiritu kung paano ang Panginoon ang pinautismuhan ni Juan noon, na bumaba rin ng Espiritu ng anyong kalapati at nananahan sa Panginoon at nagtagumpay ang Panginoon. Ganon din ito na ginawa niya sa kanyang mga alagad nung paano hiningahan niya, tanggapin ng mga ang Espiritu para mangaral kayo ng espiritual. Paano ako sinugo, susugo ko rin kayo. Pero huwag kayong alis sa lungsod hanggang hindi kayo babaan ng Espiritu pinangako. So, bumaba. Anyong anyong dilang apoy na nananahan. Kaya ang lahat ng alagad, nangaral, nagsasalita ng iba't ibang wika. Halimbawa, si Pablo, salita ng sa taga Pergamo. Yung isa naman, Media, Elam, Mesopotamia. naintindihan ng bawat bansa. Kasi maraming bansa, kaya sinasabing iba't ibang lingwahe. Kasi bawat bansa, may kanya-kanyang lingwahe. Katulad natin, Pilipino, Tagalog tayo. Amerika, English, Hapon. O, di ba ganun? Dati yan po ba yung iniwanan sa pumunta sa Panginoon dati na hindi talaga nila nabibiglas lahat? Sandali po. Huwag mo akong i-distract. Mamaya, pwede tayong mag-usap. Pero ngayon, nandito ako sa... Huwag mong i-distract ang salita ng Diyos. Kasi ito'y nagpasimula sa Genesis hanggang sa katagumpayan. Pakinig ka lang ng muna. So, balik tayo doon. Ang tinuruan ang mga alagad. Sumunod ang mga alagad. Salita sila ng ayon sa... Wika ng mga nakikinig. So ngayon, anong tinuro na salita sa kanyang pangalan? Ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ang dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Yun ang turo eh. Yun ang dapat ituro sa lahat ng bansa. Kaya hindi naunawaan ng mga taong paano mo maunawaan kung hindi ka naman yan. Anong ginawa nila? Galing sa Amerika, dinala ni Ellen G. White dito sa Pilipinas. At dito sinabing ang salita ng Diyos na iba't ibang wika ay salita na hindi naintindihan. Abracadabra. Walang nakaunawa. Ganon ang daming church na ganon nagsasalita sila ng ganon. Hindi naintindihan.
Anong sabi doon sa 1 Corinthians 14, 20 to 25? Mga kapatid, huwag kayong maging isip bata, maging tulad kayo ng batang walang malay kung tungkol sa kasamaan. Ngunit sa inyong pangunawa, maging tulad kayo ng matatanda. Ganito ang nakasulat sa kautusan, sinabi ng Panginoon. Magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan. Kung gayon, ang kaloob ng makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang palatandaan para sa mga di sumasampalataya, hindi para sa mga mananampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos ay palatandaan para sa mga mananampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. Kaya kung sa pagtitibo ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang wika ang lahat at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sabihin sira ang ulo ninyo? Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ng isang di nakakaunawa o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan at malalaman niya ang lihim ng kanyang puso. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos at sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa inyo. Amen. Ganun po ang nagaganap ngayon. Marami pong church na nagtuturo ng salitang ganun, na iba't ibang wika daw, na hindi naman niya naintindihan. Ngayon, dumating doon yung isang panauhin, bagong dalo, at nakikinig doon sa pinag-aralan. Hindi naintindihan nun. Kasi hindi niya, iba ang puso niya, naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng totoong salita ng Diyos. Ang gusto niya yung naunawaan ng lahat kasi ang salita ng Diyos para sa lahat. Naintindihan, naunawaan ng lahat. Hindi tulad ng turo ng mali na mag-abracadabra, papatungan ka ng kamay, patatanggapin ka kung ano-anong sinasabi, ikaw namang bulag sa katotohanan, tatanggapin mo na. Andiyan na, tanggapin mo na. Kung ikaw nga nagsalita, hindi mo naintindihan, paano pa yung nakikinig? Kaya anong sabi nung mga sira ang ulo ninyo. ganun, tama lang sabihan ng ganun, kasi hindi naintindihan. Yan ang karamihan ngayon. Paano tayo maligtas kung hindi natin naintindihan yung tinuturo? Paano tayo susunod? Paano ka maligtas kung di mo? Yan ang malaking problema ngayon. Kaya ang turo sa Espiritu, kinakailangan sumunod ka kung ano ang instruction sa salita ng Diyos. Acts 2:16, ituloy natin yung kanina. Anong sabi ng 16, 17? Ang nakita ninyo'y katuparan na ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakalob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Amen. Kung noon mga alagad binuhusan, hiningahan ng Espiritu, tanggapin nyo, paano ko sinugo ko rin kayo sa turong espiritual. Ngayon, ang mga alaga, alipin, lalaki at babae ngayon, binigyan ng kapangyarihan para ipangaral yung kapangyarihan ng kanyang pangalan. Di ba ganon? Sa huling araw, alipin, lalaki at babae. Ano may pangaral? 36 to 38. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagapag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at iba pang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Amen. Yun talagang turo. Magsisi kayo. Dahil makasalanan kayo eh. Nagmana kayo ng kasalanan mula sa inyong mga kanunuan.
Walang ibang paraan kundi bautismo ang magliligtas. Magsisi kayo at magbautismo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at dito ipagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Noon ang problema, namatay ang tao sa buhay sa Espiritu. Ngayon ang solusyon sa pamagitan ministry ni Jesus Christ na both human and spirit ministry. Yan ang kalutasan, yan ang solusyon sa problema na maibalik sa tao yung buhay sa Espiritong namatay noon dahil sa pagsuway ni iba. Amen. Ngayon maraming tao na hindi naunawa at naintindihan dahil gustong sarili ng kanyang paraan. Bakit ka magpabautismo? Sa pangalan ni Jesucristo. Gusto mong maligtas eh. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kung ikaw gustong maligtas, sumunod ka sa paraan ng Diyos. Huwag kang gumawa ng sarili mong paraan. Sundin mo ang paraan ng Diyos. Katulad ni Noah na sinunod niya, ito ang instruction. 3 palapag, lagyan mo ng ganito, ganito, ganun, ganun, ganun. Sinunod. Ganun din ngayon sa panahon ng Espiritu. Magsisi ka, magbautismo ka sa pangalan ni Kristo pag ikipatawarin at ipagkaloob sa iyo ang Espiritu. Yun ang problema. Yun ang solusyon sa problema na ibalik sa iyo. Di ba ganun? Amen. 36 to 30, anong sabi? Itong si Jesus, pinako ninyo. Basahin mo na. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya tinanong nila si Pedro at ang iba pang mga apostol. Mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Amen. Yung parang yung nilagong, yung nilagong pinag-isa, Nag-isa. pinagbuo yung Pagsisisi. bautismo At pagsisisi. at pangalan ni Jesus at Kristo. Itong si Jesus na pinako niyo sa krus, pinatay niyo, pinako. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. yan ang katotohanan. Yan ang ministry ni Jesus Christ. Mula sa human, pinatay, pagkabuhay muli, Christ. Kaya magbautismo ka, kumplitong pangalan na Jesus Christ. Christ. At patawarin ka ng Diyos at ipagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Di ba ganun? Yan. Tuloy mo hanggang 42. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo at sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Amen. Ang salita ng Diyos kapag sinunod mo, may prueba. Ilang libo yung nadagdag? 3,000. Nagbautismo sa pangalan ni Jesus. Sumunod eh. Di ba? Amen. Totoo ang salita ng Diyos. Hindi yung mag-create ka ng sarili mo. Ngayon, anong nangyari? Acts chapter 3 verse 1 to 10. May nangyayari dyan. Pinagaling. Sige, pakibasa. Bilisan mo. Pinagaling ang isang lumpo. Minsan nagpunta si Pedro at Juan sa templo, 3:00 ng hapon noon. Ang oras ng panalangin. Sa pintuan ng templo na tawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking lumpo mula ng ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito si Pedro at si Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tignan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pila kung ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo.
Noon din ay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Kalukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat at nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtakasan nangyari sa kanya. Amen. Pilak ginto wala ako, pero mayroon mong ibibigay sa iyo. Iyong mong kapangyarihan sa pangalan ni Hesus Kristo. Tumayo ka. Diba? Amen. Bakit? Naganap na eh. Naganap na ang both human and spirit ministry. Pinatay muling nabuhay. Kaya ngayon ang turo espiritual. Kaya ngayon ang turo sa bautismo sa espiritual. Kaya ngayon patuloy siya sa pag-ministry na pagpapagaling doon sa lumpo. Di ba ganun? Isa pa, na sila'y pinananahanan ng Espiritu, isa pang pagkakataon. Acts chapter 16, 16, 17, 18. Pakibasa mo. Acts 16. Isang araw lang kami pupunta sa Pook Dalangina na salubong namin ang isang batang babaeng alipin. Siya'y nakakapanghula dahil sinapian siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taas ng Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginawa niya iyon, kaya't ninais na si Pablo. Hinarap niya ang mga bata at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At noon di ay lumabas ang Espiritu. Amen. Inutusan ang masamang espiritu na nananahan sa babae, dalaga. Inutusan sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka dyan. Naganap ba? Naganap. Dahil iba ang turo noon kaysa ngayon. Di tayo pwedeng, ang turo ay ganito. Sa panahon pa yan ni Noah, panahon ka pa ni Moses. Bakit mo i-apply ngayon? Ang panahon ngayon ang dapat mong gamitin. Dahil yung pangako ng Diyos na laman at espiritu, Jesus Christ, both human and spirit ministry, nagganap na. Kaya makapangyarihan. Di ba ganun? Lahat ng susunod, lahat ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesucristo. Susunod. Kaya itong turo na ito, dinala pa sa mga Israelita. Although noon mga Israelita, sinabihan na ng Panginoon sa Matthew 1:42 to 44. Pakibasa mo. Oo, 42 to 44. Nagpatuloy si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Ang bumagsak sa batong ito ay makakadurog-durog at ang mabagsakan nito ay makakaluray-luray. Amen. So yun, nagaganap. Dahil sa hindi na nyo pagsunod sa turo ni Jesus as a human ministry, ngayon pinatay nyo pa, ngayon ang sabi nyo dahil tinakwil ninyo, ang magtakwil at magbagsak. Wala namang ibang bato na batong panulukan kung hindi mismo si Jesus. Ayon sa Acts 4:11, ang batong itong tinakwil nyo ay si Jesus. Sa batong panulukan, tinakwil nyo. Kaya ang gagawin ng Panginoon, ibabagsak naman ang mabagsakan. Yan ang nangyayari. Kaya bumbahan sila ng bumbahan, away sila, literal na war o human war, naggera sa Middle East. Dito naman sa atin, spiritual. Kaya ang sabi doon sa ang sabi doon sa Acts, sa Espiritu, Acts chapter 13, verse 44 to 52, dinalhan pa rin ang Israel ng turong espiritual. Si Pablo ang may dala. Ano ginawa nila? Basahin mo. Nang sumunod na
araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. Inggit na inggit naman ang mga Hudyo na makita nila ang napakaraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga hintil na kami mangangaral. Ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hintil upang may pangaral mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusulan ng mga Hudyo, ang mga pinuno ng lungsod at ang mga debotong babae at kilala sa lipunan. Pinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupain iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagpunta sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Amen. Yun ang pinakamahirap na naganap sa bansang Israel, na sa halip sundin nila, tinakwil na nila, sinuway pa nila ang Espiritu. Kawawa naman si Pablo, gulpisirado, bugbog na, pinalayas pa. Sabi ni Pablo, sa inyo muna yan. Ayaw ninyo hindi dadalhin namin sa mga hintil. Kaya ngayon, ang salita ng Diyos, nakarating sa hintil, na ang problema naman, mahirap na unawain ng mga hintil. Kasi, ang ginagawa ng mga Acts chapter 5, 17 to 33, pakibasa mo, binahadlangan Sabihan lamang. 17 ka mag-umpisa. Inggit na inggit. Pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol kay Jesus upang huwag nang magbalita ang pangyayaring ito. Ayan, sa 4 yan 5, 5:17. Hindi nga pag-uusig sa apostol. Inggit sa mga apostol. Naiinggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang kasamahan niyang Saduceo. Kaya tumilo sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at nilabas sa mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumunta kayo sa templo at ipapahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Kaya nang mag-uumaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Nagtitipon naman ang mga pinakapunong pari at ang kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ng mga apostol, ngunit ang mga ito ay wala nang dumating roon ang mga kawal, kaya't magbalik sila sa Sanhedrin at nagulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nang marinig ito, nabahala ang mga punong pare at ang kapitan ng mga bantay sa templo. Hindi nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Siya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi, tingnan po ninyo, ang mga lalaking ipinakulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. 33, jump, 33 ka. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at nais nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang Pariseyong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniuutos siyang lumabas muna ang mga apostol at pagkatapos ay nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Judas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Yan ang dahilan. Bakit? Bakit mahirap ipaunawa? Bakit mahirap ituro? Dahil may mga hadlang. Hinahadlangan ng mga kalaban na huwag maihayag ang katotohanan, ang turo sa Espiritu. Acts 4:12, no, 1 to 12. Umpisa sa 1.
Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paribudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil ipinapangaral nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan ng muling mabubuhay ang mga patay. Kaya dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan kayo ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at tubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong pinako sa krus at muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagturo ng bahay ang siya naging batong panunukang. At kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Walang iba. Iba ang turo noon kaysa ngayon sa panahong Espiritu. Kaya ang ministry ng Acts for 12 ministry, both human and spirit. Itong human ministry ni Jesus Christ, nang ipinanganak sa laman hanggang sa ipako sa krus, hanggang sa mamatay, patay, natapos yung kanyang human ministry. Nang mabuhay sa Espiritu, panibagong ministeryo sa Espiritu. Kaya na yung Book of Acts na yan, yung turo na yan, kabuhang turo yan, turo sa Espiritu, na ayaw paniwalaan at nagagalit ang mga kalaban at binabalaan ang mga apostol na huwag kayong mangaral sa turong sa pangalan na yan. Hindi ba pinapalo sila? Kinukulong at binagbawalan na huwag daw Yan ang dahilan ngayon bakit nanatili ang taong sarado sa turong makalaman. Hindi makatawid doon sa Espiritu. Hindi makapag-upgrade. Upgrade dapat kayo. Kasi si Jesus, human ministry, dapat mag-upgrade ka sa spiritual ministry para kumpleto. Dahil yan ang kabuuan ng turo ng pag-ibig ng Diyos. John 3:16. Di ba? Kayo na lamang ang Pag-ibig ng Diyos sa limutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kapag sinamang sa pampalataya ay hindi mapahamak pagpos magkaroon ng buhay na walang hindi mo naintindihan na yan pakakala mo dahil sinabi ng gano'n na lang basta. May kaakibat na kapangyarihan yan. Pag sinabing binigay tayo sa pag-ibig, tingnan mo. Maging buhay niya, ibinigay niya. Maging kamatayan, ibinigay niya. Patunayan lang yan dahil sa pag-ibig. Iba ang pag-ibig ng tao kasi pangunawa ng pag-ibig ng tao. Pag-ibig ng Diyos, malalim. Kailangan may susundin ka. Pagsunod kung patunayan mo. O anong sabi? Ang Diyos pag-ibig. Matthew 22:34-40, kung iniibig mo ang ibigin mo ang Nagtipon-tipon ang mga Pariseo ng mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin pa ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Amen. Madaling sabihin ngayon. John 3:16. Inibig ka ng Diyos. Pagkatapos sabihin naman Diyos ito, ibigin mo yung kapwa. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluwa, buong lakas, buong pag-una, pag-iisip. Madaling sabihin, iniibig mo ang Diyos, pero mahirap patunayan. Bakit? Isa kang taong
James 2:26, patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Ganon din ang panampalataya mo, patay din. Ganon din ang gawa mo, patay din. Kasi wala kang buhay sa espiritu. Hindi ka sumunod eh. Nandun ka pa rin sa turong lumang pagturo. Hindi ka nag-upgrade. Iba ang panahon ngayon sa turo sa espiritu. Nanatili ka pa rin sa turong. Panahon pa ba tayo ni Moses? Panahon pa ba tayo ni Noah? Panahon pa ba tayo ni... Wala na. Nandito na tayo sa bagong panahon. Sa huling araw, ibuhos ko ng Diyos ang espiritu sa lahat ng tao. Hindi ka sumunod sa utos. Paano mo mapasaya yung espiritu na ibinuhos ng Diyos? Ikaw marumi, ang Diyos banal. Nandyan, ibinuhos sa iyo. Ang utos magsisikat, magbautismo ka sa pangalan ni Jesucristo. Ang gagawin ng Diyos, patawarin ka. At nandyan yung espiritu, mahihinga mo, makasama sa hininga mo para manahan sa iyo. Ganun dapat para maintindihan mo ang turo sa espiritu. Maintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng tao ngayon, na tingnan mo. 1 Timothy chapter 6, 1 to 10. Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. At kung kanila namang amo ay kapwa nila Kristiyano, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito sa dahilan sila'y magkakapatid sa pananampalataya. 6:6 yan. Apa. Bumiritso ka na dun sa 9:10. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring, nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Pag-ibig sa Salapi. yan bang nagaganap ngayon? Ang gusto ng Diyos, pag-ibig niya. Sumampalataya ka, gawin mo yung gustong na paraan ng Diyos. Pero ang tao ngayon, sa halip na Diyos ibigin, iniibig niya ang salapi. Hindi na bali na maraming mamatay na tao. Mapunta lang sa kanya yung salapi. Nagaganap kayo? Hindi. Ha? Ilan libo ang napatay sa tukhang? Ilan libong namatay sa sabong? Makamit lang yung pag-ibig sa salapi. Hayaan mo na, sa kanila na yung pera. Basta sa atin yung kaligtasan. Mapasa atin. Paano ka makapunta ng langit kung halimbawa hindi mo sinunod ang turo? Nagsisi ka, magbautismo ka sa patawarin at pagkalob sa Espiritu Santo. 1 John 2:27, ang Espiritu ay pinagkaloob na sa inyo at hindi na kayo kailangan turuan ni numan. Kung hindi katotohanan lamang, manatili ka sa turo ni Kristo. yun, Kristo na. Kasi yung Jesus, tapos na, human yun eh. Ngayon, ibibigay sa iyo Espiritu. Ang magbigay sa iyo, si Kristo. At huwag mo magdulutan ng pighati ang Espiritu sapagkat ito'y tanda ng iyong katubusan pagdating ng takdang araw. Halimbawa, nabautismuhan ka na. Dinulutan mo ng pighati. Anong sabi sa Hebrew 5:6-5? Hindi na kailanman maibalik sa iyo dahil ibibilad mo mali sa kahiyaan ang Panginoong Kristo. Wala na, tapos na. Pagdating ng takdang araw, haharap ka sa Panginoon. Revelation 20:11-15, ano sabi? Pagkatapos
Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isang pang-aklat ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa batay sa nakasulat sa mga aklat. Niluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Niluwa din ang kamatayan ng daigdig ang mga patay ng mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. At bubuksan ng aklat. Anong aklat ang bubuksan? Aklat ng buhay. Aklat ng buhay. Baka namang aklat na encyclopedia. Hindi. Bible. At titingnan ka doon sa Book of Acts. Yung Book of Acts, yun yung diniscuss natin kanina. Sa mga gawa mo. Anong ginawa mo? Ha? Napagabag ang kailang kalooban. Anong gagawin namin? Ano sabi niya? Magsisi, magbautismo sa Panginoon Jesucristo upang patawarin at pagkalooban ng Espiritu. Ang Espiritu ay pinagkaloob na sa inyo at hindi na kayo kailan turuan ni numan. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo at hindi kayo turuan ng kasinungalingan, bagkus pawang katotohanan. Manatili kayo sa turo ni Kristo. Ito ngayon, pagharap mo sa hukuman ni Kristo. Bubuksan ngayon ito. Ano, sinunod mo ba? Anong ginawa mo? Ha? Ang ginawa ko, nag-alabira ako, alabira. Di ba ganon? Ibang turo sinunod mo. Tit, Senyor. Yan. Pagdating mo sa hukuman ni Kristo, bubuksan ng aklat. Paano ka ngayon? Bubuksan yung aklat, wala, hindi nakasulat yung pangalan mo dahil hindi ka sumunod. Yan ang problema. Saka ka ngayon magkukumahog, wala na. Wala ng panahon, tapos na. Yan ang magaganap. Kaya sabi ko sa iyo, ang kaligtasan, magsimula pa noon, gusto na ng Diyos na maligtas ka. Sa panahon nila ni Adat ni Eva. Sa pamagitan ng arka noon sa tubig. Pero ang sabi doon, ang tubig ay larawan ng bautismong magliligtas sa inyo. Ngayon, dapat sundin mo. Kaya maraming bautismong nagdaan. Sinasabi natin na pinangunahan ni Moses, pinangunahan ni Jesus, si Christ, at hanggang sa huli, makikita mo kung sino ang ganap na dapat mong pagtiwalaan. Kanino ka ngayon? Sasama. Dapat kasama mo ang Panginoon. Nagtuturo. 1 Corinthians chapter 2, 6 to 16. Ang karunungan ng Diyos. Sa mga matatag na sa buhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang pinapangaral namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag nung una, na itinalaga na niya para sa ating kaluluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamadalim na layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. At tinanggap natin na hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang makaloob niya sa atin. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu.
Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga pinapanahanan ng Espiritu, sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, hangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Sinisiyasat ng taong pinapanahanan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sino mang makakasiyasat sa Kanya. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Lahat ba tao, ang pag-iisip ni Kristo nasa mga tao? Wala. Sa mga taong sumusunod. Sa mga taong pinanahanan at binigyan ng pangunawa. Dahil ang pakay o paraan ng Diyos, maligtas ang tao. Maraming paraan, bautismo na ginawa siya para mailigtas ang tao. Subalit, hindi ito pinansin ng mga maraming turo ng mali na sanlibutan na ito. Amen? Kaya yung diniscuss natin, gaano kalhalaga yan, magmula Genesis yan hanggang Revelation. Kompleto yan. Kung naintindihan natin. Sino nagtuturo ng ganito? Anong church na mayroong ganitong turo? Kompleto. Both human and spirit ministry. At ito yung sinasabi na dadalhin doon sa pulo-pulo ng dagat. Isaiah 24:15. Na ang pangalan niya dadakilain. Tayo mauna dito magdakila. Pagkatapos yung nasa aklan, dadakilain din ang pangalan. Pagkatapos sa iba-iba pang ibang pulo ng dagat na mayroong naninirahan. Papalitan na yung lahat na sinasamba ng taong mga Diyos-Diyusan. Amen? Naunawaan natin, napakahalaga. Okay? Kaya manalangin, tumayo tayo. Amang banal, dakilang amang nasa langit sa pangalan sa Kristo. Kami po'y nagpupuri at pasalamat sa iyong dakilang pangalan. Yung ministry, Oxford Hall Ministry, pangalang Hesus Kristo, pangalang tagapagligtas, pangalang dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, pangalang may likha ng Iglesia ng Diyos na kung saan ang turo doon manambahan ang mga anak alipin. Manambahan ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa iyong dakilang pangalan. Pangalan higit sa lahat ng pangalan sa Panginoon sa Kristo. Mga banal muli, sa iyong mga kamay ko po, natagubilin ang Oxford Hall Ministry, Good Human and Spirit Ministry, maging dito sa Kabisig at maging doon sa Aklan. Ibuhos mo pong Espiritu sa aming kalagitnaan, ang kagalakan, kapayapaan, kahinaunan, pag-ibig, gabay, pag-ingat, at nawa mapapurihan ka namin. Madakila ang iyong dakilang pangalan sa lahat ng pulo-pulo ng dagat. Pagpalain niyo po ang Oxford Hall Ministry. Pagpalain mo rin po yung mga banal na salita na nakapost sa Facebook. Buksan ng mga puso at isipan sa lahat ng makabasa ng mga banal na salita na nakapost sa Facebook. At pagpalain niyo rin po lagi ang live ng Sunday worship service na ito at nawa sa lahat na makapanood, sa lahat ng makarinig sa iyong mga tinig, magbukas ka po ng pangunawa ng sa ganon magkaroon ng pagkaligtasan ang mga tao pagsunod sa iyong turo't aral ng walang iba kundi ang bautismo sa pangalan ni Jesus Cristo. At lahat po sa iyong mga kamay tagubilin po lahat ng mga paraan, lahat ng salita mo. Lahat, Panginoon. At sinasaway namin lahat ng masamang espiritung hadlang sa turo ni Kristo sa Espiritu. Lahat na pandariang turo ng diablong si Satanas, magmula pa kay Adat Niba magpasangga ngayon, lahat ng taong sumasamba sa iglesia ng taong tribulto, mga pare, papastaro, mga bulang guro, ulang propeta, mga pastor na kinakalakal sa Diyos,
lahat ng kasinungalingan, turot araw ng Quran, kataksilan sa Export World, Ministry ni Cristo Espiritu, wasakin mo, lipulin mo siyang lahat. In the In the name of Jesus Christ, 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 in the name of Jesus Christ. Pinakawalan namin ang turot aral ng Export World Ministry sa bautismo sa pangalan ni Kristo sa buong mundo, simula Jerusalem hanggang sa dulo ng daigdig, ang bautismo sa pangalan ni Kristo at ang pagsisisi. Pangalan na higit ng pangalan ni Kristo, lahat ng bansa, maging bansang Pilipinas, maging presidente ng Pilipinas, cabinet member, senador, lahat ng Pilipino umunawa, tumalima, tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa kalooban ng Diyos, nagsisi ng bautismo sa pangalan ni Kristo, pagpatawarin at ipagkaloob ng Espiritu Santo. Amang banal, marapatin niyo po yung alipin lalaki at babae sa Fort Hold Ministry na maging bayan ng Diyos. At walang ibang Diyos dapat kilalanin kundi ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit, lupa at ng bagay nagbigay hilingat sa bawat tao. Ikaw ang Diyos noon ngayon magpakailanman, Diyos ng kataas-taasan, Diyos na buhay. Lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, manikluhod, sasamba sa iyong dakilang pangalan, pangalang higit sa dakilang pangalan, sa pangalan ni Kristo, sa ikalwalhati ng Diyos Ama. Amang banal, muli po, yung mga kamay ko po ng tagubili ng aking buong puso, Espiritu at lakas, maging Export World Ministry, kapatiran sa Espiritu, maging sa kalakasan, sa karunungan, sa kawalan kasaganan, sa kagalakan, sa kapanahon at hindi kapanahonan, maging sa gabay pag-ingat, maging sa grace at blessing, maging sa nabuhay, maging sa kaligtasan ng aming Espiritu, sa iyong mga kamay ko po na tagubilin at wala po kang magagawa kung wala ka sa iyong mga buhay. Kaya marapat naman po sa iyo ang papuri, kawalatian, kadakilaan, karangalan, pasalamat, sa tanging pangalan ng anak si Kristo ang aming tagapagligtas. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen.